But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Okay na po yan. Nabasahin ko na lang sa Proverbs 20:20. Sabi po dyan, whoso curseth his father and or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo magpala sa aming pag-aaral. Maintindihan po namin ang dark path na tinatahak ng marami. Matulungan namin sila doon kaya. At medyo malalim kami ngayon, but I pray na kayo pong bigyan pang unawa sa inyong lingkod para i-deliver to at ganito sa wala itong makikinig. Kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Malakas ba? Check. Okay, ako nainitan. Okay, good morning po sa lahat. Salamat, Yohan. Good morning. Title natin ngayon ay ito po yung na-trigger ng soul winning kahapon. So may mga bagay tayong medyo malalim tayo ngayon, kapit lang. So kailangan natin maintindihan lahat to. Ang title natin ngayon is The Difficult Dark Path. The Difficult Dark Path. Subtitle natin, Understanding Why People Stumble in Basic Truths. Understanding why people stumble at basic truths. Okay, so kwento ko muna, no? So kahapon po kasi may mga encounter, okay naman po yung ibang encounter, pero may dalawang specifically, sabi ko kay Sandra. So ayoko nalapitan actually kasi nga medyo, ano siya, anong tawag ba doon? Hindi naman taong grasa eh. Ang galing nga mag-English eh. Gulat ako eh. Pero ayoko halos kasi alam mo na, may pag gano'n, may ano yan eh. Hindi naman baliw, pero yun nga, medyo mayroon kausap, baka pangalawa ko pa lang yun. So, pero may oras naman, sabi ko, sige. Inausap ko, yun talagang tumagal kasi nga, naligtas naman. Amen? Amen. Pero maniwala kayo, hingal-hingal ako eh, kasi umukontra eh. Usapan namin pag anak hindi tinatakbo lang pero pinapalo. Ay, hindi pinapalo dapat, pero napagtalo pa. Eh po sinabi sa Bible, wala sa Bible yan. Kaya ewan ko na si Sandra, pero kasi siya example ko eh. Kunwari ito yung anak ko, so natagalan ako, pero yun, kaya na para makapag-reflect lang din yung iba, no? May mga bagay na nagpapahirap sa ibang tao. At even sa atin, yung unbelievers, ang hirap maligtas. So, dapat napakadali. Bakit ang hirap maligtas? Eh, may mga bagay na nagbablock sa kanila. And then, yung another encounter naman is, Iglesia de Soriano. So, nakita nyo rin yun, di ba? Yung response. Parang magigipag-debate agad na ganun talaga yung Iglesia de Soriano eh. Ay, huwag natin pag-usapan niya. Magtatagal lang tayo eh. Ba't natin kailangan magtagal? Yung tanong, magdidebate lang tayo, hindi po ako nakipagdebate. Kayo ba? Bandang huli, si Soriano lang, siya lang ang tanging, ano siya sabi niya? Pinakamagaling at siya lang talaga yung tunay, no? Kaya paniwalaan ng tao sa panahon natin ngayon yun. Pero yun eh, yun ang reality. So ano naman yung nagbablanko doon? At ang unang tanong, syempre, alam niyo naman yung unang tanong natin, sigurado ako sa langit. Syempre po, ano pong ginawa niya? Hindi, magdidebate lang tayo bandang huli. Wala nakakatiyak. Ano ba talaga? So yun ang pag-uusapan natin ngayon para maging maayos tayo, magaling tayo sa winner. So hindi madali, pero may mga topic na kailangan nating daanan at pag-aralan at aralin para matulungan natin yung mga ganong klase ng tao. Salamat dito kayo kasi nga dito kayo malamang biyaya ng Panginoon. May talino kayo na pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Okay, hindi naman kayo mga magna cum laude, pero mga basic truths eh. Kaya ulitin ko ang title natin, The Difficult Dark Path. Sino dito naglalakad sa dilim? Minsan kailangan, di ba? Lalo yan, si taga di ba? Lagundi. Anong ilaw dun eh? Langit lang.
Bukid yun eh. Buwan ng ilaw eh kung wala. Buti ngayon may cellphone. Pag-usapan natin ngayon. Pero ang objective natin of course, para maintindihan natin. So, medyo meron tayo dito ng ganung topic last time lang eh. Pero this time, pupunta na tayo solution. Pero gusto ko maintindihan natin yung bumubulag sa kanila, okay? So, hindi physical na bulag to eh. Tsaka pag sinabi natin darkness and blindness, minsan hindi naman yan totally. So, pero minsan ang labo nung pangunawa ng mga tao sa pagtingin nila sa bagay-bagay. Even sa mga basic truths nga. Supposedly, yung katulad nung papaluin, hindi na paluin. Eh, na ilan ba anak nyo? Wala. Marunong ka pa sa akin. Kakampi ko yung experience ko, ibang tao, godly people, tsaka Bible, mas magaling ka pa. Hindi ko ginanon ha, pero yung nasa isip ko. Ba't ang hirap intindihin? Huwag mo, diba, tawa nga si ano eh. Huwag mong papaluin, face the wall lang. Sabi ko, teacher kaya ito dati. Hindi naman daw. Kaya, again ha, para tayo maging maayos sa soul winning, apply din po natin sa mga, even mga Kristiyano. Bakit yung ibang Kristiyano natitisod sa mga ibang bagay? At hindi makamove on? Katulad na lang pagsabi kanina, late, di ba? Ilang taon mo nga aralin na anong dapat mong gawin para hindi malate? Or yan, sa tithes, lalo na yan, sa pera. Pag-aaralan mo yan, eh, kailan mo gustong ano? Kung biblical yan, kailangan natin practice yan. Walang papilit sa'yo dyan, pero kailan mo nga mapapagtagumpayan yan? Ano yung bumubulag sa atin, even mga believers? Ang iba, kung nabanggit na last time, babae ka, short ka pa rin sa labas. Kaya yung mga lalaki, gusto long hair, marami yan eh. So, intindihin natin muna yung bagay na yung ba tayo nabubulag minsan para maintindihan natin. And then, kung tayo naman yung tutulong sa iba, paano natin mai-elucidate, anong tawag doon? I-clarify sa kanila yung isang bagay na nakakabulag or nakakatisod or parang ang dilim sa kanila. Papalinawin natin para, ganun pala yun. Men, so again, ano yan? Discipleship tsaka soul winning. Dahil again nga, pag soul winning po, minsan ilang minuto lang ang ating window dyan. Hanggat maaari, makakonvince mo na yan, maligtas ng time na yun eh. Hindi mo alam kung kailan siya lang makaka-encounter ng soul winner. Okay, yun po yung ating objective. The brethren will be able to understand the difficulties people encounter when trying to do the God's will and help them out. So, generic yan. Pero ngayon, yung define natin yung darkness. Ano yung sabihin ng darkness? Dark, madilim. Pero actually, sabi nga nila, wala naman actually dilim eh. Dilim is actually the absence of light, no? Either absence or medyo konting light. Pag konti yung light, madilim. Pero wala, doon yung sinabi, may dark matter daw. Anyway, pelikula lang ata yun eh. Pero, yung darkness, so ito yung applicable na lang sa atin. Nabanggit ko kanina, pag maglalakad ka sa kalsada, natuwid naman yung kalsada, pero laging may ditch yan eh. Laging may bangin or kanal. Lalo na pag wala ka naman sa Makati. Kaya tigas na maganda yung daan at mayroong pavement. At may, ano naman yan, yung ba talaga, kanal. So, paano ka hindi malalaglag doon? So, pag dark, hindi mo makita, posible yun, ay nagda-drive, di ba? So, blind is, hindi ka nakakita. Yung light is, of course, ito yung nag-illuminate. Ito yung para makita may dinadaanan mo. Malayo pa. Kailan lang, daming aksidente sa kalsada. Kasi nga, nagmamabilis. So, dami pang mainitin ang ulo. Mababa pa. Mabari, sampuntukan pa. Kaya sabi naman ng mga kasama kong medyo, ewan ko, nasobrahan din yung mga kasama natin sa mga against sa bakuna. Sabi daw, ngayon, ang mga nabakunahan niya, kaya mainit ang ulo. Sandali lang, ha. Hindi ko alam, kasi Pame, di na, wala naman, tubig lang naman yung kay Pame. Pero, yan, so, yung light, yung nagpapakita ng daan, para hindi ka malalaglag, hindi ka makabangga, mauntog, mapilayang, ano naman yan. Diba sinabing path, kasi ang title natin, The Difficult Dark Path. Sinabing path, yung dadaanan mo, papunta sa isang lugar. Ngayon, sa pupuntahan mo, alam mo yon. Pero yung papunta doon, may dadaanan kayo, paano kung madilim nga. Okay? Dahil kung pinagapay natin mga kabataan natin, di ba? Sabi nga sa inyo, may tawid nyo lang yan.
yan, teenage life nyo, hanggang mag-asawa kayo, medyo makakaluwag kayo sa buhay spiritual nyo, maniwala kayo sa akin. Kaya makinig na lang kayo, kayo matigas ang ulo. Pag naitawid nyo yan, madalihan kayo pag di kayo nag-fornicate. At nakahanap kayo ng matinong asawa, Kristyano. Ang laking bagay. So ngayon, minsan parang kung pwede kayong kumpara dyan, madilim yung lugar, hindi nyo alam, marami hindi nyo naiintindihan pa. So mag-iingat, nadadaanan natin yan maya. And then pag sabi stumble, natitisod or natatalisod. Okay? So hindi naman namatay, pero natalisod, nauntog. Hindi natin gusto yun, okay? And then understanding, of course, na yung pangunawa, relate kasi natin lahat eh. And then yung katotohanan, supposedly ang katotohanan, may tayo preaching yan po, kasi series yun eh. Yung katotohanan, parang category po yan ng mga bagay na nauunawa natin. Maganda dito, kahit simple tao, kaya sinubukan ko yung si Ate Aira kahapon. Kala ko, naku, baka mahirapan to, baka parang bata to na lahat papaliwanag mo. Pabiro, nag-i-English pa nga eh. So, hindi ang tisod sa kanya, hindi pang unawang sa utak eh. Problema, may karga, yung tawag ko dun eh. Hindi naman drugs pero may mga naikarga sa kanya. Mga kasinungalingan, even worse, yung mga tinatawag na emotional trauma. Kung familiar ba kayo doon sa trauma? Doon ako nag-umpisa actually dito sa paggawa nito eh. Pag ikaw ay may trauma, pag sinabi mong trauma, pwedeng physical. Pag sinabi physical, kunwari, sino ba si Bad? Meron ditong hati. Pero lalo pag emotional daw, mabigat yan. Bisa may mga bagay na simple lang. Di mo maintindihan, di mo tinatanggap. And then, hindi maintindihan, bakit galit ka sa ganyan? Bakit? Pala may traumatic experience ka. So, bilisan ko na lang. Kung sakali may ganun tayo, I'm sure kaya naman ang salita ng Diyos yan. Pero, huwag din kayong mabibiktima doon. Huwag yung isipin na kayo lang. Okay? So, yun. Kaya mga katotohanan po, madali dapat i-address yan kasi yan naman ay common experience natin. No? Alam mo yung totoo sa mali, alam mo yung sinungaling sa mali. Bakit yung mga kulto, yung mga member at faithful pa sa kulto nila, ba't ang hirap tanggalin doon? Yun ang tanong. Di ba? So, lang. Paano sila lang. Siguro wala ka nang ginawa dito tumutok sa TV na yun. Kasi yun yung nila, talking point eh. Ay, kasi nungalingan po yung once save, always save. Paano mo nga nasabi? Ikaw dyan na nagko-conflict, sabi mo kanina sigurado ka, ngayon hindi na. Wala nakakasigurado. So, meron ding yun, malamang, I believe lalo kay Soriano, may natap siya sa sa mga tao, mga Pilipino. Ibig sabihin, yung alam niya, ang katotohanan naman ng maraming Katoliko na alam nila yung mali. So, ang ginawa niya, parang binaliktad lang yun, medyo may style baptist din, ganyan, may aral din sa Bible, kaso again, mali sa kaligtasan. And then, binida niya ng sobra yung sarili niya. Yun po ay mga characteristics ng kulto. Kaya yun, nabulag po marami. Akala nila talaga siya lang magaling kasi hindi naman nakaka-encounter ng baptist karamihan ng tao, marami sa mga tao. Ito, tele-evangelist. Nakita niyo yan. So, in a way, yung katotohanan ay supposedly madaling maintindihan pero naloko yung iba. But this time, tingnan natin yung mga verses natin na yung nabanggit natin kanina. Binasa ko ito po, no? So, pakibasa nyo nga po ulit, ready, go. Whosoever says his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Diyan muna tayo kasi napakaganda niyan eh. Kahit sino ka daw, pag sinumpa mo yung nanay o tatay mo, ano daw mangyayari sa'yo bilang kaparusahan? Yung lampara mo, ano yung lampara? Obviously, yan ay figurative, ha? Kunwari, nabagyan natin ka na si Tagalagong Day, si Rapi. Hindi yan dilim, di ba? Pero may flashlight ka. So, kaya, di ba? So, mahirap pa rin, hindi ko tatakbo, ha? Kasi kahit nakikita mo, hindi pa rin, hindi mo alam, hindi mo kita lahat, eh. Pero, anong gagawin pag inagaw sa yung flashlight? Hinto, di ba? So, parang kinukuha tayo dito pag ganun daw, yung magulang mo na legitimate na
authority mo sa buhay. Nakikinig ba kayo mga bata? Sa lahat ng hindi nyo i-offend, dapat magulang nyo. Ano po yung paulit-ulit sa Bible yan? Walang ano nyo, magsabihin, ganyan kasi siya. Walang pakialam. Inuutos siya ng Bible, ng Diyos. Paulit-ulit. Sa lahat ng hindi mo i-offend, magulang mo. At ito yung sumpa, isa lang sa marami. Aalisin daw yung ilaw mo. At ano mangyayari sa'yo? Nasa dilim ka, inalis yung ilaw, ano mangyayari sa'yo? Imagine mo na, sa buhay, yung mga payo, yung paggabay na supposedly automatic po yan sa mga magulang para sa mga anak. Mawawala yun para ka ngayon, yung pag-usapan natin ngayon, basically. Mangangapa sa dilim ng buhay. At ang dalas po niyan. Parang yung kausap ko nga kahapon, tsaka iba rin. Mga theologians pa yan, hindi naman ligtas. By the way, yung pinaka pag hindi ka ligtas, huwag kang magsalita na about kaligtasan, tigas mo ng mukha mo. Pero ganyan yung mga kulto. Hindi nila maintindihan. Paano maligtas? Ligtas ka ba? Hindi. Turo mo nga sa amin paano maligtas. Bulag kayo. Okay, so ano pa bang introduction lang po yan? So, paalala lang yan, mga bata. Mamaya, by the way, ano pa yung ibang legitimate authority sa buhay natin? Una yan, magulang. Pero mayroon pang mga legit kayo. Nasa tamang church na kayo. May tamang lingkod ng Diyos na guturo sa inyo. Anong gagawin niyo? Babaliwalay niyo ba? Ay, driver lang kita. Bilisan mo nga. Isa po yan sa magpapahamak sa'yo. Nasabi ko na sa inyo. Parang ganun din. Spiritually, yung mga backslider, hindi lang kinuwento ni Pastor na observe ko yan. Totoo yan. Maraming pastor na ano nangyayari pag yan? Pag nag-backslide, tapos binaliwala yung gawain ng Diyos, para tatanggalan ka rin ng ilaw. Kasi wala saan ka pupunta. Sige nga, kung nasa tamang church ka na, saan ka pupunta? Alam mong malito. Hindi ka na mag-church. Sino na atol sa buhay mo? Ikaw, sarili mo. So parang inalis mo yung supposedly maggagabay sa'yo. Sumpa yan. So, introduction lang po yan. Ngayon, puntahan natin itong difficulties in walking in the dark paths. And then, dagdagan natin ng solution to and bawat isa pa ito meron mga solution mamaya. So, number 1, makibasa po sa Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Ang sabi po dyan sa 29. Pakibasa, ready, go. And thou shalt grow until day, as the blind groweth in darkness, and thou shalt not prosper in thy ways, and thou shalt be only a presence forevermore, and no man shall see thee. Okay, dalawa yung point natin dito. So, ano ang isip ng growth? Parang kababanggit lang sa Isaiah. Actually, mamaya daanan natin yan sa 59, and then sa Isaiah, mamaya. So, ano yung sabi ng glow? Nangangapa. Ba't ka mangangapa? Kasi walang ilaw. Either bulag ka, madalas yung mga bulag. Nakita mo yung mga bulag? Na nagusugal? Hindi bulag yun. Ang loloko lang yun. Namamalimos, bulag. Kano ba yung binigay sa akin? Ang loloko yun. Pero yung mga totoong bulag, nako. Hirap niyan. Kailangan may nag-aakay. May walking stick ka. Ngayon, kinukumpara yung spiritual daw. Alam niyo naman tong isa sa mga sumpata, tingnan nyo. Yan, pag ikaw ay lumayo sa Panginoon, yung Israel, nakita mo na kung paano yung Diyos ay niligtas kayo. Yung mga kalaban niya ay pinarusahan niya. Tapos naging ganun ka rin. Anong pwedeng gawin sa'yo ng Diyos? Marami. Pwede ka saktan. Pero isa sa mga pwedeng gawin at gagawin daw niya, yung para kang bulag. Kung alam niyo po yung context ng Old Testament, people of God sila. Pinili sila ng Diyos, tinuruan sila, ginamit ng mga lingkod ng Diyos, tinuruan sila, pati experiences nila, siniligtas sila sa Egypt, nilagay sila sa Promised Land. Supposedly, ang tatalino itong mga taong ito kasi alam nilang paano kumilos ang Diyos eh. Pero daw pag sumuway ka na naman, para kang magiging bulag.
relate na agad natin sa mga Kristiyano yan. Kaya lagi sinasabi ng pastor dito, mga Kristiyano parang mas malala pa sa mga unbeliever. Lagi sinasabi yun eh. Kasi na-observe niya eh. Ba't ang lala nito? Pag nag-backslide ang totoong anak ng Diyos, mas matindi. Kasi parang kang bulag nga. Kaya point number 1 natin, ano? Ano yung mahirap pag nasa dark path ka? Nabanggit dyan yun, groping in darkness. Point number 1, progress is slow and hard. Imagine mo nga nasa dilim ka. As in, madilim na madilim. At alam mo, may mga ahas doon. May ahas pala dyan, ha? Hindi, sinasabi ko siya, pero takot sa atin, okay, matakot. Pero sinasabi ko lang kasi nakita ko yung ahas dyan, eh. Sa CL. Pero takot niya sa tao. Okay. Pero yung mga bata, huwag yung bayaan. Hindi naman sana poisonous. But anyway, pag madilim, anong gagawin mo? Sabi nga ni Bad, dahan-dahan ka. Ngayon, spiritual life. Pag wala kang gabay, ano mangyayari sa'yo? Magdadahan-dahan ka. At sabi nga dito, progress is slow and hard, even unlikely. Kaya sabi dyan, and thou shall not prosper in thy ways. May gusto kang gawin, gampanan. Hindi mangyari kasi nawala yung ilaw mo eh. Nangangapa ka sa dilim. At ang dalas mo mangyari yan yung problema. Kaya again, ang pinag-usapan natin sa soul winning dito, pati mga kulto. Paano nangyari iyaman nila, hindi sila ligtas? Paano nangyaring sila yung kesyo, ang laki ng churches nila, yung basic di nila alam? Paano nangyari yung bulag doon sa bagay na yun? Binulag sila ng demonyo, hindi naman sila nakawala doon. Kala ba ginagawin tayo ng Diyos eh? May mga pag ginawa ka rin, katulad yan, backslider ka, inalis mo ang Diyos mismo, ayaw mong umatin, ayaw mong makinig, andito ka na, hindi ka pa nakikinig. Kaya palagi mo, lolokohin mo ang Diyos forever. Kaya yan number 1. Okay, relate natin ito sa iba kung gusto naman natin silang tulungan. Paano yun? So, hindi madali. Kaya wag tayo pag soul winner ka or nag-aakay ka. Kung mayroon ditong, lang, si Peter Carnal. Tapos na tayo din, nung soul winning. Tsagain mo. Kasi yung pagkakataon mo again, kung skilled ka na ano dapat yung pagmamahal, and then, pag tinanong mo yan, nare-reflect ano kaya iniisip niya, ano yung mga traumatic experience, possible yun Hindi ko sinasabing all-knowing kayo, obviously hindi, pero mararamdaman mo yun. I-eliminate mo yun isa-isa para matulungan mo siya. Amen? Ganon din sa kapatid naman ngayon, na Carnal. Okay, nakita mo si Peter. Anong tinuturo natin dito madalas? Si late, di ba? Maging maaga. Ba't kaya ito si Peter, ang hirap turuan simpleng bagay? Yung pala, mga teenager, masarap ang tulog niyan. Una. Pangalawa, sanay ng homeschool yan Minsan pwedeng gumising yan ng anong gusto niya kung di siya gigisingin. So, intindihin mo rin. Ngayon, paano mo siya, yung sabihin mo, nako, Peter, hindi ka matututo niyan. Alam mo na yung tao, pag nasa darkness, mahirap, mabagal, or even baka hindi makausad. Kung gusto mong tulungan, ito naman, yung mga in-invite natin sa church, naligtas na, salamat. Nako, ayaw umaten, anong gagawin natin? Pakita mo, hindi ka lalago, kapatid. Gusto mo ba, ganyan ka nalang, paliwanag mo, soul winning yan, lagi ako pagkatapos So, hindi pare-pareho ang anak ng Diyos. Iba, masipag, iba tamad. So, palagay mo, ano yung gusto ng Diyos doon? Sino i-reward niya doon? Alam naman hindi madali, hindi mahirap, sorry. Kung ikaw itutulungan mo siya. Kasi alam mo na hindi madali ako na, Catholic ka, bata ka pa. Aba, hindi madaling paatinin yan. So, pero kung ikaw nga alam mo yung mga bumubulag sa kanila, yung malabo sa kanila, yung mahirap pa sa kanila, matutulungan mo siya. Pwede mo siyang akayin. Amen? Amen. Ayun. So, number 1, ano yung mga difficulties of walking in the dark path? Number 1, progress is slow, hard, or unlikely. So, ang hirap, no? By the way, ito. Yung mga style kasi na iba ganyan. Okay na ako. At pag soul winning tayo. Iba sa atin, pag hindi pa tayo, either hindi pa sapat yung ating pag-ibig sa kanila, mapunta sa impyerno, okay lang yan. Wag daw Minsan, intindihin mo na tinanim sa kanila yon. So, tulungan mo sila na makinig. Saglit lang naman po ito para lang sigurado niyo yung langit po. Sigurado na mo yung langit. Pasok mo na agad yan kasi
Ando na yun eh. Either sumagot siya, pag ayaw talaga, di wag. Don't take it personally. Hindi ikaw ang tinanggihan nila. Ang Diyos at ang katotohanan, at ay sila yung gabahe doon. Pero, gusto kong ano doon yun. So, wag kang, siguro mali tayo kasi ayaw ng karamihan. Hindi ganun. May difficulty sila. Bulag sila sa ganung bagay. Yun ang gusto ko ipasok dito. Kaya soul winning at saka pag-aakay. Ay, mga teenager, bayaan mo na yan. Basta, bayaan mo silang mag-ano, ganyan, ganyan. Kung ano man yan, maglaro, magpuyat, mag-fornicate. Paglaki niyan, siguro, hindi ka sigurado doon, una. Pangalawa, hindi yun ang mandate sa atin. Hanggat maaari, turo natin sa kanila, tiyagayin natin sa kanila yung makakabuti pa sa kanila. Hanggat maaari, mabilis, maaga. Amen? Kasi parang nakikita mo na, sayang naman ito, nilalago. Diba? At even worse nga, talagang hindi lalago pag hindi na nag-church. Ano mangyayari doon? Eh, ligtas naman, pastor. Eh, salamat. Ay, sayang. Yung rewards at sayang yung opportunity niya magamit na ng Diyos. Ang hinayang tayo doon. Lalo na pag naintindihan natin tayo, ginagamit na kahit paano. Iba yung standing natin sa Diyos kaysa kanila. Amen? Number 1, practice is slow, hard, and even unlikely. Number 2, the same verse. Ang sabi po dyan, sa second part, and thou shalt be only oppressed. So pag ikaw nga naman ay nasa dilim, ano mangyayari sa'yo? Alala ko po yung napanood kong pelikula na. Pero totoo kasi ito gera. Sa gera po, madalas sa gabi para hindi nakikita, di ba? Kasi yung kalaban nila mayroong night vision, ang layo nila, tinitira sila, patay, boom, patay, boom. Eh, ikaw, hindi mo sila kita, sila kita ka. So, kaya sabi dito, pag ikaw daw ay nasa dilim, lumalakad sa dilim, or parang lumalakad sa dilim, una, hindi ka makaprogress, kasi nakita mo, pinapatay ng kasama mo eh. Tapos, ang tawag niya sa sitting duck. Alam na, narinig niyo may sitting duck? Hindi pa. Kasi hindi kayo nag-games. Pero sa mga kahit dati, mga games dati, kahit sa US kasi mahilig sa baril yung mga yan eh. Ang mahirap sa magbaril, minsan gumagalaw, di ba? Hirap barilin nun. Kahit may baril ka, gumagalaw eh. Imagine mo, tumatalon-talon yan, yung mga nag-ano dyan. Ano yung laro na yun? Kalimutan, Counter-Strike. Ganun yun eh. Tumatalon-talon, ang hirap barilin nun. Eh pag sitting duck, nandun ka lang oh. So yung kalabang ko, tulog nga muna ako, patay ka na. Intindihan niyo ba yun? Isa mag-games kayo, pero matutuloy tayo. Ganyan po sa gera. Kaya kung napansin nyo, marami ngayong technology, yung stealth. Ano yung tawag? Hanggat maaari, hindi ka nakikita ng kalaban mo. Eh paano pag kitang-kita ka? Sabi dyan, and thou shalt be only oppressed. Lalo kang papahirapan, tatalunin ka, kasi kitang-kita ka, and spoiled, nanakawang ka. Kitang-kita kasi ikaw hindi nakakita, siya nakakita. Ganyan po si Satanas eh. Kitang-kita ka pag mahina, nakita niyo yung Pinos ko last. Okay, like nyo ha. Sabi doon, if a Christian, yung ayaw mag-church, or ayaw sa church, hindi active, kung lalagay mo sa meme yung ganun yun, parang hinahabol na siya mag-isa lang. Ang dali mong talunin. Hindi ka nag-church, ligtas ka naman, kasi hindi ka na-feed. Hindi ka na-watch, hindi alam ng tao ng church yung nangyari sa'yo. Akala mo malakas ka pa, parang hinahabol no, saglit na lang, patay ka na. Kaya number 2, easily targeted by enemies. Ano sinasabi dyan? Pag nasa dilim ka, mabuti kung may night vision ka rin. Pero kaso nga pinag-usapan natin, wala kang nakikita. Spiritually, hindi mo alam ay pag ano pala, college ka na pala, ang dami ng tukso dyan. Nasa trabaho ka, ang daming tukso dyan. Kahit naman saan ka, sa kapitbahay, sa cellphone, daming tukso. Kasi hindi ka malakas, ang hina mo, hindi ka pa matalino. Hindi ka pa nakikinig. Mayabang ka pa, ay patay ka na. Sabi ni Satanas, nangyayari ito. Nagpaplanuhan ka na. At marami nang nasilang kaaway.
Huwag na tayo dumagdag. Amen? So, ang hirap, di ba? O, tayo naman yung tutulong sa ganun. Ano pa natin gagawin yun? So, kung alam natin easily targeted sila, ialis na natin. Amen? Kaya ito, mga teenager, mga young people, nakita nyo na yung paano bantayan kayo sa panalangin, tsaka minsan sa payo. Huwag nyo sabihin na lagi na lang kami. Dumanding kami dyan. Nagpasalamat kami na ginanong kami. Dahil ang hirap pala pag ikaw ay naisa ng kaaway. Amen? Number 1, progress is slow, hard, or even unlikely. Number 2, easily targeted by enemies. By the way, mayroon pa tayo isang verse sa Jeremiah. Ano sabi doon? Jeremiah 23. Ba't amos ako? Jeremiah 23, verse 12. Basahin po dyan. Wherefore their way shall be unto them as slippery ways in the darkness. Tama ba ako? Okay. And they shall be driven on and fall therein, for I will bring evil upon them, even the year of the visitation, said the Lord. Ngayon, ang Diyos ang paparusa sa kanila. Pero still, pag sinabing slippery ways, ano yung sabihin nun? May haba pala to, pero may pa kasi tayong another point na parang ganito. Basta, madali kang tamaan. Yun ang gusto ko sabihin doon. Kasi nasa dilim ka, hindi makakita, ikaw nakikita ka ng kalaban. Tapos ka. Amen? O, balikan natin to ha. And then, number 3, ito na nga yun. Slippery. Sino dito nadulas na? Parang ako, nadulas ako nung sa halalang ha, kasi inaamag. Ang tawag doon, may algae na yung ano eh. Kasi nga, lagi na uulanan, di naman nadadaanan. Hindi naman ako syong-asyong, hindi naman ako fail army, kaso madulas eh. Pastor, ikaw nadulas ka, di ba? May exercise kami dati sa taekwondo na ano, talagang ini-exercise namin yan. Sabihin, kahit anong angulo bagsak mo, hindi ka. Eh, paano nga kung madulas? Anong kinalaman, pastor, ng dulas sa dark? Eh nga, hindi mo alam yung tutungtungan mo. Kasi dito natalisod na kasi hindi ka tumitingin. Minsan kasi tayo mga bata, pinapanood ko yung nagsesepak takraw. Ang galing din eh. Yung hinahataw, tapos pagbalik. Parang mga ano eh. Eh pero madilim, paano? Hindi mo alam, mayroon pala dong laruan or something. Eh bato. Patay ka na. Tisod ka nun, ang sakit nun. So ganun daw yung pag hindi ka nakakita. Number 3, slippery. Ang ibig sabihin ko dito, by slippery, kasi iba yung madulas, iba yung may possibility na madulas. Okay? Kasi hindi ko madalate yung slippery talaga sa darkness eh. Pero, pag madilim, pwede ka madulas. May slope pala yun, di mo nakita. May laruan pala yun. Or may mga cartoons. Ano yung nakakadulas? May banana peel pala doon. Ano naman yan? O algae, or lumot. Pero kung nakakita mo yun, kasi hindi madilim, hindi ka magkakaganon. Amen? And then, ito yung mas magandang verse. Ganun din sa Psalms 35. Psalms 35 verse 6. Ay po dyan kayo naman. Ready, go. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. Okay, so medyo ang Diyos ang nag-persecute dyan. Pero still, pag ikaw ay nasa dilim, maaari kang madulas. Ilang gusto sabihin dito. Kaya, huwag tayo sa dilim. Amen? Intindihin natin. By the way, bigyan ko ng dalawang example sa sino yung madalas mabiktima ng networking? Hindi naman yung may mga matinong trabaho eh. Madalas yan yung parang wala nang, naku, di ako nagtapos. Ay, naku, wala nang ano. Ito na lang, yayaman daw ako. Yun ang madalas. Aminin natin yan. Kaya huwag ka rin dyan. And then, sino naman yung mga pumapatol kung kani-kanino sa pag-aasawa? Yung mga no choice, hopeless. Or, naku, wala nang tatanggap sa akin kasi dalawa na anak ko. Manloloko na lang ako. Again, hindi yung kailangan gawin na. Kung sakaling ganun ka, katayuan mo, may pag-asa naman, huwag kang manloloko. So, yung sabi na nasa slippery slope ka na, tinatawag sa English. Lalo pa kung madilim, di mo nakikita. Again, spiritual, ano yung madilim? Wala kay Jesus, wala ka sa church, wala ka sa Bible, wala.
Saan kumukuha ng talino? Yun, kay Jessica. So, kung sino man yung papanood mo kanino. Madalas ito na isip ko si Oprah. Doon yung maman yan. Dami naniniwala sa akin. Dami kasi mga, galing talaga nun, no? Alam mo lang yun. Dayaan po yan. No? Si Risa, ang Tiberos. Chris Aquino, yan, ako, tama yun. Nung panahon namin, yan ang masakit sa... Kahit unbeliever pa ako nun, iniilabutan ako sa mga pinagsasabi niyan. Totoo lang. Hindi ko sinabing, napaka-landi yung taong yan. Sikat na sikat yan. So, ano mangyayari sa mga tanggap niya yung mga bakla, yung anak gata, hindi mo alaman. Okay? So, huwag tayong maglagi sa madilim. At again, spiritually, huwag tayong wala sa Diyos, backslide, hindi nagpapagabay sa Diyos, sinabi na ng paluin ng bata, hindi ganyan, sabi ng psychiatrist, ganyan eh. Ang dami nila eh, ikaw lang. Ako lang yung narinig mo ngayon. Pero traditionally, alam ng mga magulang yan, kailangan masaktan talaga eh. Para malaman nila na mali pala yun. Paano mo communicate sa maliit na bata, hindi na makipag-rason sa'yo na isang oras. Nay, tama ba ito? Mali. Hindi nga upo ng ganyan yan, tigas ng ulo niyan eh. Pero pag pinalo mo, pak! Ay, mali siguro yun. Alam niya agad. Amen? So number 1, progress is slow and hard and even unlikely. Number 2, ano yung mga difficulties na nasa dark path? Easily targeted by enemies. Sitting duck ka. Number 3, slippery. So, anong pwedeng tulong pala ang gawin sa sa slippery? Mamaya, dyan actually, basta puro ilaw lang ng solusyon dito. Kung nasa siya, yan, yung mga young people na lang. Alam mo na, may mga hormones daw, kaya yan na, nagiging nag-crush na, landi na. Ano yung pwede mo, nasa slippery slope sila, ano pwede mong tulong dyan? Ilayo mo yung attention nila doon, huwag mong bigyan ng cellphone na may sarili sa kanya lang. Diba? Kasi balkada mo, bayaan mo sa balkada niya para walang istorbo dito. Anong pag-uusapan nila doon? Sige nga. Sasama sa mga backslider pa. Kaya hanggat maaari, bakuran natin ng panalangin tsaka ng fellowship. Amen? Amen. Yun. So, kasi madulas, kahit madulas siya, parang bata, pag inaakay mo, ganyan pesa doon. Kaso hawak mo yung kamay. Ngayon siya pag nagano'n, okay lang. Medyo nasaktan siya, pero tulungan natin itong mga to. Amen? Nasa dilim itong mga to eh. Number 4. Bilis Na 7 lang po tayo. Number 4. Psalms pa rin. Tanongin mo yung katabi mo, nasa dilim ka ba? Ay basa, ready, go. Neither will they understand. They walk on in darkness. All the foundations of the earth are out of course. So alam na natin iba eh, madilim, basta pa iniisa-isa mo pa eh. Ay madilim nga eh. Pero sabi niya sa bandang uli, all the foundations of the earth are out of course. Naintindihan niyo ba yun? Ano yung of course? Hindi, out of course. Ganun ba yung pag walang ilaw, bako-bako na yung daan? Relatively para sa'yo. Kahit meron dito, yan, sa Lagundi, alam mo na yung path dun eh. Alam mo na yan. Hindi naman nagbabago yun ng isang araw eh. Kaso walang ilaw. So para sa iyo ngayon, akala ko may bato doon eh, yung pala putik na yun. Hindi mo nakita. Ganyan po kahit lalo mga bata, kahit mga matatanda. Ganyan lang ang buhay, ganyan lang eh. Yung mga bata, kung kailangan yan, para sabi ng kausap namin kahapon, hayaan mo lang siya eh. Darating yung panahon na sigurado ka, ba't ba tayo winaningan ng Bible? Salamat kung di mapahamak, paano, ano mo ba yan? Tawag dito? Sa chance, isusugal mo ba yung anak mo? Hindi mo ginabayan, hindi mo inilawan. And then, puntahan mo natin sa Matthew. Ito, very sikat to. Lagi yung kino-quote. Ito na, let them alone. So, may mga tao daw na
Again, kung kaya mong tulungan, tutulungan mo. Pero may mga tigas ng ulo, parang kahapon, nalang namang kakain ko dito. Huwag ka dyan kay Soriano, dali lang, huwag mo iwanan. Eh ayaw, gusto umalis na eh. Noong una, nagaganyan-ganyan pa. Bakit umalis to? Dahil sa amin, bakit ganun? Convicted yun. Kasi, ano siya eh, may conflict eh. Sabi niya, sigurado. Tapos ngayon, walang sigurado. Ano ba talaga? Eh sabi niya, may mga panahon na kailangan mo siyang hayaan na lang. Ha? Sandra, ha? Uy, Posto, hindi mo si Posto. Ibig sabihin, mali si Posto. Hindi ganon. May mga panahon na kailangan mo silang hayaan kasi sila ay bulag. Nililid nila yung bulag. Nakita mo si Soriano, daming ano nun na. Bulag pa rin eh. Ikaw, i-analyze mo. Sinusunod nila, Soriano, parang maligtas sila pero hindi sila ligtas. Kahit sila tanungin mo, kahit mga pare, kahit mga... Sila ligtas eh. Ano ituturo nun? Wala. Kaya sabi niya parang bulag daw yan, nag-akayan. Madami kami sa church, nag-akayan sila. Sa palagay mo, saan pupunta yun? Spiritually ha. Spiritually. Hindi siya liligtas, pero nakiki-church, nakiki-Bible. Oh, may Bible tayo. Ah! Napunta siya, pero bakit hindi tayo ligtas? Eh, pareho kayong bulag eh. Kaya ang point natin dito, parang balik tayo sa 82 ng Psalms. Out of course. Kaya ang ano dyan, disoriented. Ganyan po yung pag ikaw yung madilim, disoriented ka. Kala mo, may butas dito. Kala mo, walang butas doon. Kala mo, kalsada pa to. Yung pala, puti ka na, kanal na pala. Hindi mo alam kasi disoriented ka. Kala mo, puro akala. Hindi mo nagbabago yung kalsada ka. So, doon sa palagay mo, andun ka sa lugar na yun. Hindi mo nga nakita. So, parang sinasabi, yung buong mundo daw, out of course. Nakita mo yung tao ng ganon? Yung iba yung utak. Hindi based sa reality. Anong pinagsasabi mong bawal? Anong pinasabi mong may bakla pinanganak? Walang ganon. Eh bakit nila pininiwalaan? Kung bakit yung reality, nasa ibang lugar na sila. Nasa Mars na sila or something. Spiritually speaking. Amen? Ang hirap po sa dilim. O kahit na kaya natin, sinasabihan ko madalas sanay kasi sa dilim to si Mrs. eh. Sabi ko, pag naghuhugas ka dyan, nagluluto ka, pwede bang madilim? At baka sinasandok mo dyan, kala mo kikyam, yung pala ipis na. Hindi naman. Joke lang yun. Pero maganda maliwanag. Importanteng bagay. Imagine nyo ako dito, alam nyo may mga ibang churches na ang dilim na, may mga smoke pa. Lolokohan sila doon, ginagaya concert. Imagine nyo ako, itim ko na nga, tapos walang ilaw dito. Hindi nyo nakikita yung expression ko, di ba? Hindi nagkakauli yan, by the way, di ba? Nabanggit ko na sa inyo yan, yung facial expression, makikita mo yung sinungaling sa hindi. And number 1, progress is slow. Pag nasa dilim ka, hard or even unlikely. Number 2, easily targeted by enemy. Number 3, slippery. Number 4, disoriented. Ang akala ko, ganun eh. Ang akala ko, ganun lang buhay eh. Nasa dilim ka kasi. Liwanagan mo. Nakita ba kayo nang nag-usap, hindi nagkakaintindihan? Hindi nilinaw. Okay na yan. Isang ano rin yun. Akala ito kaligtasan, tapos susugal mo ba yan? Ligtas ba tayo? Hindi. Basta Kristiyano, basta naniniwala sa Diyos. Mga bulag. Okay, number 5. Proverbs. Hindi siya makasagot pala si Pastor, wala siya. May basa, ready, go. The way of the wicked is as darkness. They know not what is wrong. And then sa John 11. Balikan natin yan. John 11:10. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. Basta pareho lang yan eh. Ano yung sabihin na stumble? Bakit ka nadapa?
Ba't di mo alam may stumbling block doon? Ba't di mo iniwasan? Kasi hindi mo nga nakita eh. Balik tayo dito. The way of the wicked is as darkness. Parang, yung mga wicked, alam niyo yung wicked sobrang sama, no? Ba't sila nagnanakaw? Ay, nababalita na si Duterte naman. Sinabi ko na dati yan, di ko naman... Ngayon, di ba, may mga finding ngayon na siya mismo yung magaling sa droga. Sinabi ko dati yan, alam ko na yung sa mga, galawan yan eh. So may na-discover, ang dami shabu. Kala ko ba, wala shabu ngayon. 6 months. Lalong dumami. So, ano lang pala yun, pakitang tao lang. Tawag nila, smoke screen lang. Walang sige, lagyan nyo na. Iniwala sila, walang drugs dito eh. Lalong dumami. So, bakit sila, ba't hindi nila, hindi tayo mahuhuli? Parang hindi mahuhuli. Hindi tayo mahuhuli kasi alam natin yan. Ikala nilang na yun. So, hindi nila alam kasi nasa darkness nga. And ito yung gusto kong bigyan ng pansin, no? And they know not what they stumble. Natisod ako sa bato. Actually, hindi pala bato yun. Gulong or something. Hindi mo nga alam eh. Hindi ko alam bakit naging bakla yun ako. Kasi hindi ko talaga alam. Siguro normal yun. Hindi mo nga alam. Hindi mo talaga alam. Lalabanan ko basta pag hindi mo alam, hindi mo alam. Yun ang hirap doon sa pag nasa darkness eh, di ba? Kaya ganun, pag may inaakay tayong ganyan, huwag mong alamin mo kung bakit nagkaganon, kung kaya mo. Pero huwag kang aasa, bahala ng Diyos dyan. Tinutulungan nga natin eh. Kaya ang point natin dyan, no knowledge of danger, enemy, or basic truths. Hindi mo alam eh, hindi nga alam eh. May mata ka ba? Oo, kasi madilim. Diba? They know not. Hindi nila alam, may satanas pala na nanloloko. Hindi nila alam, may mga politiko pala, kala na, pag sinabi ni si Budos, tumatakbo na naman, eh pati si Kay Buloy. Hindi nila alam, may ganun man tao, siguro, kaya maraming follower yun, siguro maka-Diyos yun, siguro ganun. Ano sabihin, masama. Wala eh, walang alam. Ang nangyayaring spiritual battle na pala. Kasi sinabi ni Duterte, against siya sa drugs, paulit-ulit. And therefore, totoo yun. Ha? Hindi alam yung labanan. Hindi alam yung mga katisod. Andyan na. Wala namang, nasa dilim ka nga, paano makikita? Spiritually, paano yung mga hindi ginagawa yun? Paano makikita yun? Hindi, wala. Nakita ba kayo ng taong di naniniwala sa Diyos, tapos nagawa ng mabuti? May kilala po ako. Hindi dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya yung mga atheists, kung sakali man di nagnanakaw yan, hindi nagnanakaw dahil mabuti sila kasi ayaw nilang mahuli. Tandaan nyo yan kasi isa yung mga talking points nila eh. Ay, kilala yung atheist eh, napaka-magaling na businessman eh. Yun nga eh. Pasok natin sa mga believers na. Kaya nila yan, pag-pray mo lang. Gagaling naman, pero tatamad kasi ng mga yan. Nakikita, hindi mo ba alam na may katitisuran yung mga yan? Basically, lahat tayo. Kung walking circumspectly ka, kahit sino pa, kahit pastor, kahit matanda ng Kristiyano, pag merong, itatawag kami pag nag-drive na blind spot eh. So, kita mo na may harapan, pero may mga bagay niya, mag-ingat kayo mga bata. Lalo na pag malalaki daw yung sasakyan. Yung mga batang kukulit niya, sana hindi pa mature eh. Yan, tatakbo yan. Pero ngayon, medyo natakot na rin. Paano nga? Pusa nga, marunong eh. Pag umano na yung sasakyan, naalis na yan eh. May mga tao, andyan na yung danger, hindi pa umaalis. Ba't ka makikipagbalkada sa backslider? Bakit ka manunood ng YouTube na kahit doon tayo sa trending. Gusto kong matawa eh. Ang ganda na sayaw-sayaw sila. Ako din parang saya nila eh. Kunwari lang yun. Kaya nga kailangan nilang pasayahin sarili nila eh. Kasi hindi totoong masaya yun. Sino totoong masaya? Yung mga soul winner. Yung ine-expect mo na yung reward sa langit. Yun ang masaya.
Tsaka hindi ko kailangan magsaya. Ano? Gumastos tayo para maging masaya. Hindi ka masaya. Kasi kailangan gumastos para maging masaya eh. Nakikita niyo ba yun? Ako kahit birthday, kain lang tayo, okay na. Saya ko na. Makakapaw na yung kasiyahan ko eh. Amen? Kalala yung mga bakla, yan ang mga OA dyan eh. Magsaya tayo, party tayo. Kasi hindi sila masaya. So, nasa na ba ako? Yeah, so, yung mga bagay na ano eh, nasa dark tayo minsan, may blind spot. Okay? Sa mga unbeliever, hindi nila alam kung totoo yung langit impyerno. Pero pag tinanong mo yan, seryoso naman, naniniwala. Ba't di ka natatakot? Magtanong ka na ngayon kung paano. Nga ganyan-ganyan ka pa eh. Ito na nga, wag-uusapan na nga natin eh. Pero pag natanong mo na kung ano, naniniwala naman yan kasi yung konsensya nila, alam nila yun. Hindi pwede walang langit impyerno. Yung mga hindi naniniwala lang dyan, yung mga naloko na, yung mga Jehovah's Witness, wala yung gobyerno lang. Ang gobyerno ka dyan. Yung sa langit, yung 144,000 lang yun. Sino nagsabi? Yung 144,000 bababa dito, basahin mo kasi. Anong silalay mo punta sa langit? Ano? Sablay-sablay. Kasi nasa dilim. At yung mga backslider, yung mga, para kayo nasa dilim eh. Hindi mo na mag-aaral, sarap maglaro eh. Hindi mo ba alam, pag hindi ka natuto, mahihirapan ka mag-progress. Yung ibang lesson, naka-base sa dati mo na pag-aralan. Sasayangin mo yung oras mo ngayon. Ano mangyayari sa'yo? Later, hindi ka na makapaglaro, ikaw yung mahihirapan magtrabaho. Alam niyo ba yung pag di kayo nag-aaral ngayon, mga bata? Kasi kailangan mo rin kumita. Yung matitirang trabaho sa'yo, yung mahirap. Na hindi ka makapag-charge sa hirap. Yung mga nagtapat, kita mo yan. Yung Brother Jay, kahit paano, nasa ministry pa. Ang saya. Kasi nag-aaral, sige lang, aral lang, mahirap. Pero pag may expertise ka na, doon ka na, kailangan ka na doon. Hindi ka tagal sa trabaho. Ba't ka tatanggalin eh? Kailangan ka doon. Kasi nag-aaral ka. Amen? So number 5, no knowledge of danger. Akala mo, okay lang to. Akala mo, bulag ka kasi. Nasa dilim ka pa. Sinasabi na nga, sabi lang yan eh. Sino mag-warning sa'yo? Ito nga, salita na niya, salita lang yan eh. Dapat sumasamba tayo sa Diyos. Kasi naintindihan natin, totoo pala yan. Bata, matanda, ang dami na-convince. Hanggang ngayon, Bible pa rin ang bida. Walang ibang libro na sinulat na gustong basahin. Nang matagal tsaka mga mature na hindi yung mga manga, hindi yung mga malokohan lang yung mga bata yun. May Superman, ganyan. Pero bandang mo hindi pala totoo to eh. Ito totoo. Dito ako. Ang ginagawa natin, hindi tayo maubos-ubos eh. Number 5, no knowledge. So, yun ang ano sagot dyan? Turuan mo. Turuan mo again So, sana makinig din. Tapusin natin to. Number 6, last. Second to the last. Isaiah. Ano pa? Isaiah 59. Katatapos lang natin to, no? Ibasa niyo po. Ready, go. Therefore is judgment far from us, neither doth justice overtake us. We wait for light, but behold obscurity, for brightness, but we walk in darkness. Okay, tagpo na to sa Israel to. Kilala naman nila ng Diyos, pero ngayon ba't hindi sila makapag-decide? Hindi nila yung tamang gagawin kasi nga nandun na sila sa tayo na pinaparusahan sila. Yung sinatawag na judgment dyan, yun ang gusto nila, hindi yan yung judgment na parusa. Ito yung pag-husga. Ibig sabihin, anong gagawin ko at tama? Paano ka makapag-husga ng tama? Kasi sabi nyo dito, ang layo. Ang layo naman ng judgment. Parang hindi nila maintindihan yung gagawin nila. Bakit? Naghihintay sila sa light. Puro ang labo eh. Gusto ko, linawin mo nga, nakita mo yung ganyan tao na, linawin mo nga, lalo sabi sa trabaho, pag may mga di marunong siya mag-communicate. Anong problema pa talaga? Ganito yan nagkwento ganito. Kaya may mga paraan kami doon para mabilis na ma-solve yung problema. Dapat malinaw yung pagkakasabi. Yung iba hindi marunong magsalita minsan. Ilala nyo ba? Wag na. So yung mga ganun tao eh. Sabog-sabog ba? Kahit yung preacher, minsan ganun. Anong mangyayari? Hindi ka makapag-husga kasi lalabuhan ka para kang bulag or hindi nang bulag.
Ang labo, nasa darkness. Yan ang problema sa mga pag nasa dark ka. Kaya another point natin dyan, no easy and clear judgment or awareness. Yun yung magandang ano dito. Hindi mo alam na may, parang kanina, no knowledge. Pero dito ngayon, anong gagawin na natin? Tanong mo kano, hindi din alam. Tanong mo sa hindi alam din. Wala siguro nakakaalam. Kahit again, sa ating usapan sa religion. So again, kawawa nga iba na walang ibang nakagisnan. Yun, Katoliko lang, yun lang alam ko eh. Ito na yung sinasabi ko ng Bible. O sana makinig na. Pag na-present ko yung maganda, tamang presentation ng gospel, saka ka mag-decide. Paano pag nasa darkness nga yan, ang hirap na hirap. Walang malinaw na judgment and awareness. Paano ka magdi-decide kung di mo kita yung dadaanan mo? Bangin ba yan o tulay o mauntog ka na? Ulit-ulit tayo, no? Pero paano makita nga natin, maintindihan natin yung mga pinagdadaanan ng iba at minsan tayo. Tandaan nyo, ang ano lang, huwag kang gagalaw sa production pag di mo lang gagawin mo. Tinetesting yun. Kasi may mga pagkakataon na ganun eh. Kaya pag may ganun yung sasakyan mo, tutuloy mo pa. Depende. Kung ano lang naman, maingay lang naman yung aircon, kunwari, pwede pa yan. Pero pag yung makina na, nakakasunod mo ba? Ay, ano natin sa mga experiences ng mga kabataan. Tsaka yan, mayroon ka na-meet na kaibigan, lalo sa college. Mata pa lang, kita mo na yun kung sino yung addict eh. Kaya sama dyan. Ang bait niya, kawawa naman siya, wala daw siyang kasama. Baka nga kasi iniwanan ng mga tao kasi addict or something. Kahit mga babae mo, kaya ako, sa totoo lang, ganda mag-aaral kayo, pero may mga bagay sa babae na ano, kailangan kayo protektahan. Okay na yun. Last, Zephaniah. May solution pa tayo eh. Meron pa akong ilang minutes? 10. Zephaniah 1:17. May basa? Ready, go. I will bring distress upon them, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the blood. Medyo may glimpse no, bakit, ano yung dahilan, di ba, kasalanan. Alam na natin yun eh. Ang focus natin ngayon, yung mismong pinagdadaanan nila. So obviously, wala sinabing darkness niya, pero sabi, parang silang mga bulag. Ano daw yung meron sila? Distress. Ano yung distress? Pag sinabi distress signal. Distress, concerning, or troublesome. May problema. Ba't ibang tao may problema, iba parang wala? Yun nga, pag lumalakad ka, maliwanag, hindi ka, bihira na matisod ka unless nag-ano ka dyan, break dance ka dyan or something. Pero normal na lakad, maliwanag yan, most likely, walang aksidente dyan. Okay, kahit sa mga roads, gano'n yun eh, ina-observe nila, bakit dito sa lugar na ito, daming aksidente? Baka kailangan nila ilaw yan. Pag inilawan, nakikita agad nung kahit mabilis yan, makakaiwas yan. So, pero yung mga tao na madilim, nilalakaran, kaya pa sa ating walang knowledge, katulad yan. Bakit yung ibang tao may paghihirap? Yan po yan eh, distress. Ano ba ginawa nila? Bakit sila nag-decide ng ganun? Hindi nila nalaman, ito pala yung consequence ng kanilang ginawa. Hindi nag-aral o either nag-asawa ng kahit sino lang, unang na-meet nila, asawa na tayo, go. Doon nag-umpisa yung problema. Doon nag-umpisa ngayon yung stress. Ba't nga nila hindi kasi nila alam? Para silang bulag. Sino yung nauuntog ng grabing bukod sa mga nag-skateboard? Yun nga, yung mga hindi nakakikita, may blind spot o sakit. Spiritually, sino yung nauuntog ng malakas? Yung nagmamabilis. Nagmamadali.
Hindi naman nakikita yung dadaanan niya. Diba sa buhay, ganun yun. Huwag kayo mga madaling mag-asawa. Isahan lang yan. Masaya yan pag kalooban ng Diyos yung tao, maayos. Hindi, gusto ko nakita ko kasi si si Kathleen. Kung sino man yan, si Daniel. Nakakilig. Kasi manood nun. Si Beanie, pakit sila. Sino na bang uso ngayon? Kung sino man yan. Gusto ko rin na may ka-holding hand, gusto ko rin na may ganyan, gusto ko rin na may ganyan. Nagmadali ka na. Bulag ka pala. Okay, ulitin ko lang bago sa solution tayo. Bilis lang to. So, difficulties of walking in dark paths. Progress is slow and hard, easily targeted by enemies, slippery, disoriented, no knowledge of danger, no easy and clear judgment, awareness. Last is distressful. Stressful yan. Kaya minsan, importante ito, nasira na ng ilaw ko doon. Kasi nga, mumurahin yun eh. Sinubukan ko lang. Okay, dilim na naman. So, okay, magtitipid sa ilaw. Sa practical buhay natin, sa instruction, yung malinaw na instruction, sa pag-aaral, sa church. Kung nakikita mo yung problema sa church nyo, magtanong-tanong ka naman. Obviously, tayo dito siguro halos na-cover natin lahat. Okay, so ano solusyon? Alam na natin, sa Isaiah 29. Simple, dyan, ilaw lang no? Isaiah 29. Pakibasa, ito, natapos na natin ito, kung naalala nyo pa. Yun mismo yung title natin, kung naalala nyo. Shall see, parang ganun, the blind shall see out of the obscurity. Pakibasa, ready, go. In that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of the obscurity and out of darkness. So medyo kabaliktaran, di ba? Yung bulag makakita, sandali. Again nga, pwede kang ibangon ng Diyos sa kung nasaan kang kalagayan ngayon. Ngayon, madali-dali kung ilaw lang kailangan ilaw. Paano kung bulag ka nga? So obviously may exaggeration dito. Pero, kaya naman ng Diyos lahat ng bagay. Kung palitan yung i-transplant yung mata mo, di nakakita ka na. And then, yung nauna pala sinabi, the deaf shall hear the words. Deaf nga, bingi. Pero kasi pag nagtiwala ka sa Diyos, ito yung deliverance niya Yan. So pag ikaw ay naghanap talaga sa Diyos, nakinig ka sa Diyos, yung mga bagay na dating hindi mo maintindihan, hindi mo kaya, makikita mo at maririnig mo. Yun lang yan. Shall see. And then sa 58, ito yung mga positive na. Isaiah 58:10. Sabi po dyan, and if thy draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted, so basically ginawa mo yung kalooban ng Diyos, tumulong ka, then shall thy light rise in obscurity. Yung ilaw, nasa iyo na. Ano yun? And then, tataas. Ibig sabihin, kahit may kalabuhan, liliwanag, and thy darkness be as the noonday. So, alam nyo na, pag maaraw ngayon, salamat lang, may aircon tayo Pero napakainis sa labas. Pero napakaliwanag din. Maganda yun. Pero, kahit daw, gano'n naman yun, darkness, nagkakaroon din. Salamat yung araw po ay napakabundan yan, no? At huwag kayong maniniwala na sasabog agad yan. Hindi yun ang pangako ng Diyos. Nasabog daw yung billions of years. So, hindi natin concern yun. Itong mga tao, wala magawa Paano nila bilang yun? So, last, ito yung binasa kanina. 1 John. So, ang mahirap po, no? Mahirap sa dilim. Pero, ang ilaw nasa Panginoon. Kabisado nyo pa ba yung binigkot kanina, di ba? Sa 1 John, sa John 1:12 hanggang 13, di ba? He is the true light that lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and he made the world was made by him, and the world knew him not. He came to his own, and his own received him not. But as many as received him, gave him power to become the Son of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, sino yung light? Si Jesus.
Kasi nga, okay, ganito. Parang nabanggit ko na sa blind spot. May kita kang bagay, pero may mga hindi ka bagay nakita. So, delikado mo siya sa mga truck. May namamatay, may... Kasi may mga bagay ka hindi nakita. Ngayon, kung si Jesus yung light mo, at talaga magliliwanag siya, ngayon, iuso na kayo sa mga sakyan yung 360, di ba? Kahit hindi mo kita, kasi nga, may alangan namang glass yung ano mo, pero may camera na. So, ganun si Jesus minsan eh. Kita mo na lahat, kahit bata ka pa, kahit di mo alam, may mga danger dyan pag college, kaso nagtitiwala ka sa Diyos, nag-church ka, nakikinig, alam mong klase ng tao papakinggan mo, alam yung klase ng tao na iwasan mo. Kahit di ganun katalino, kompleto ka, hindi ka mauuntog na lang kung saan, na parang may ginawa kang desisyon, maling-mali, sablay. Kasi may ilaw ka eh. Kaya sabi dyan, sa 7 na lang, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Kita niyo yun? Kaya huwag niyong i-ano yung fellowship, huwag niyong pagkukulangan. Kahapon, tahimik lang kami, observe ko lang, masaya naman sila. Kaya naalala ko, nangyari na to eh. Kasi iba, bumitaw. Na-boring siguro, nagsawa na sa, ewan ko. Ano ba yung nahanap nyo? Na kayo hahanapin dito eh. Siguro meron pa, pero... Yung iba, naalala ko lang ba? Yung mga dating nadagdag dito, ewan ko. So yung fellowship na yan, importante yan. Pag ikaw yung humiwalay, ikaw yung nagsawa, ikaw yung, wala na ba ibang exciting dyan? Yung mga kasama ko sa nag-TikTok eh. Ang saya-saya nila. Kunwari. Sa church, walang TikTok, pwede rin. May ibang, hindi yung kalokohan ha. May mga church kasi ako kilala, doon sila nag-pray sa TikTok. Anyway, the blood of Jesus Christ hath cleansed us from all sin. So, yun yung point ko dito, pinaka, nabanggit ka rin na yung wicked daw, yung paths niya is parang darkness. Anong solusyon doon? Yung kasalanan, lilinisin. Yung iba po kayo lumapit sa Diyos parang magnanakaw nga, hindi na malalapit sa pulis yan eh. Eh paano pag nilinis mo na, napatawad ka na, ligtas ka na, wala na maghihinder sa'yo, dapat magpakabanal maglikod sa Diyos. Wala ka na sa darkness. Magiging malinaw yan, walang guilty feeling, ano ba yan, may traumatic, ayoko kasi may kilala akong pastor, sige buloy, loko-loko lang. Ay, hindi naman lahat ganun. Mga religion, pare-pareho, paano mo nalaman? Kaya tapusin na natin. Sinong nasa darkness? To some degree, hindi tayo, pero tawag sa atin, children of the light eh. Pag ligtas ka, hindi ka yung tipong, hindi ko na nga nabanggit dito yung 1 Thessalonians 5 eh. Nalala sa pre-trib. Sabi nila, hindi natin alam ang nangyayari. Sabi doon, we are not in darkness. That day should overtake us. Sabihin, alam talaga natin yung end times. Hindi man yung date na totoo at oras, pero alam mo, in-expect mo na yun. Hindi tayo in darkness na, ano nangyayari sa end times? Siguro ganyan, siguro ganyan. Alam nga natin, plinat nga natin na Thursday eh. Amen. At least yung yung general Men, so mahirap na nasa dark, pero ang tulong pa lang dito sa Bible, fellowship, katotohanan, magiging totoo, nasa Panginoon, siya mismo. Kaya alam ko, siguro basta nyo nagasawa na eh, pag sabihin, Pastor, paano gagawin natin? Pag yung ganyan ko ay ganyan, di ba? Ganyan, masama, ganyan. Solvin muna natin. Yun na ba lahat ng... Ayun na nga, yun ang ilaw eh. Anong gusto mo? Mag-psychiatrist muna ako, Pastor. Hindi ka naman psychiatrist, hindi ka naman abogado, Pastor. Lahat na, alaling ko. Iaral ko naman, pero hindi kailangan gumaduate dyan. Kasi alam ko talaga yung unang solusyon. Salita ng Diyos, kaligtasan. Pag naligtas yan, tuloy-tuloy na yan. Pero again, depende sa kanya kung ganong blessing yan gusto niya ma-receive at pangunawa. Pag di siya nagtuloy-tuloy, kasalanan niya na yun. Ganon din kayo. Amen? Ngayon, nakikita ko lang kayo, tuloy-tuloy kayo, pinagpala kayo. Ibang kalagayan nyo. Tapos hindi lang church ha, kayo nag-aaral kayo sarili nyo. Tapos nag-aano tayo. Iba sa inyo, kaya hindi mapagtanong ng relevant question, hindi kayo nag-aaral eh. Isa lang, nagtitiwala kayo sa akin, pero mas maganda, inaaral nyo to, and then, aaral tayo, tanungan, ang bilis ng learning natin. No?
Amen. So, sino tutulungan niyo nasa dark path? Mga unsaved. Mga kapatid na nakikita, bakit din niya malaman na pre-trib ba o post-trib? Bahala na tayo mamili. Ano yung ilaw sa Bible? Sabi, after the tribulation, shall the moon and stars be darkened. Yan yung signal na yung from tribulation to wrath. O di mahirap. Kasi inilluminate na ang salita ng Diyos. Yung pag-usapan niya, yun pala eh. Ilaw, huwag mo nalagyan ilaw, makapahiya siya yan eh. Gusto mo manatili sa dilim? Yan, kaya intindihin natin na may mga bagay na nahihirapan, hindi ko mga ano yung ano eh. Basta yun, pag nakikita nyo nahihirapan yung iba na intindihin yung mga bagay-bagay, ikaw muna yung umintindi. Huwag ka magbibida rin. Kasi wala kang magagawa eh. Basta ikaw na lang. Sige, kung may pagkakataon. Pero mas maganda ikaw mismo. Talino ka na, gamay mo na. Hindi natin lahat mapupuntahan yan eh. Mga soul win at mga turuan. So, intindihin natin, mahirap yan. Kasi ba, napakahirap. Nakita nyo na kanina eh. So, gagawin natin ngayon, tulungan natin sila. Ikaw muna yung magpakaliwanag, magpakatalino, godly. And then, yung mga hindi pa save, maligtas muna. Pag save na, tulungan natin yung iba. Again, di mo tulungan yung bagay na yung tao na mas ganyan ka pa. Okay, obviously, dapat pakalago ka, patalino. Amen? Pakabanal. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray. Makita namin dito, Lord, sa experience lang kahapon, soul winning, Panginoon, linaw, Panginoon, may mga taong nahihirapan ng bagay na, actually, minsan, simple lang. At sila nahihirapan dahil may pambubulag, Panginoon, may kadiliman, na doon sila ngayon, ginawa man niya ng kalaban, Panginoon, Satanas, mga false teacher, or minsan, kami rin minsan yung dahil may tinatanggi kaming katotohanan, ayaw namin mag-progress, mas mahal namin yung ibang bagay, kasalanan, pleasures. Pray, Panginoon, na naintindihan namin mahirap to, Lord. We will take steps, Panginoon, para ito ay maging mas malinaw. Gamitin ang salita, Panginoon. Of course, ang aming konsensya rin. Kayo mismo, Panginoon, tulungan ng bawat isa. From the unsaved hanggang sa mga saved. Iba sa mga pastor, Lord, na obviously, marami tayong dapat gawin. Walang perfecto, pero tuloy-tuloy ang progress pag kami po mas nagdodwell sa light, Panginoon. Hindi kami takot, hindi kami naisilaw, Panginoon. Mahalin pa namin yung katotohanan. Alam po, Lord, kayo manalate. In Jesus' name we pray. Amen.